Magandang gabi, Boss Pao. Ako po si Elvin. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang isang karanasang bumalot sa buong pagkatao ko. Isang gabi po iyon na hindi ko kailanman makakalimutan. At isang katotohanang nagpabago po sa paniniwala ko sa mga bagay na hindi po nakikita ng karaniwan nating mga mata. Lumaki ho ako sa isang lumang bahay sa bahay namin sa Nueva Ecija. Bahay pa raw ho iyon ng lolo't lola ko na tinayo noong dekada 50. At kalaunan ay ipinasa na po sa mga magulang ko. May 3 palapag po ito. Yari po sa kahoy ang loob at may malaking basement na bihira namin puntahan. Sabi po ng mga matatanda, Boss Pao, yung mga bahay na maraming patong-patong na palapag ay mas madaling pasukan ng ibang nilalang. Pero bata pa ako noon. Sanay na akong may mga kakaibang naririnig. Mga yabag sa hagdan kahit wala namang umaakyat. Mga biglang hampas ng bintana kahit walang hangin. At minsan pa, may mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Hindi ko ito masyadong pinapansin noon. Inisip ko, baka bunga lang ng pagod. O di kaya'y imahinasyon lang ng batang tulad ko. Pero isang gabi po ng Disyembre, nagbago ang lahat, Boss Pao. Pasko noon, nag-aya ang pamilya ko na magbakasyon sa Tagaytay. Hindi na ako sumama. Kailangan ko kasing tapusin ang isang thesis sa kolehiyo. Kaya ako na lang ang naiwan. Mas gusto ko rin kasi ang katahimikan. Pero akala ko magiging produktibo ang gabing yun. Alas 8 ng gabi, nagsimula ho akong magsulat sa study table namin sa ikalawang palapag. Nakabukas ang mga bintana, kaya malamig ang simoy ng hangin, pero tahimik ang paligid. Pero bandang alas 9, Boss Pao, may narinig akong kumalabog mula sa atik. Ang atik po ay yung silid sa pinakataas ng palabag ng bahay. Hindi ko na sana papansinin yun. Pero nang tumagal, ay parang may naglalakad doon sa itaas. Mabigat ho ang bawat yapak. 3 beses at paulit-ulit, parang may nililibot. Tumayo ako at umakyat sa atik. Boss Pao, binuksan ko ang ilaw pero walang tao. Wala rin namang kahit anong hayop. Pero may isa akong napansin. Bukas ho ang lumang baul na matagal nang nakakandado. Sa loob nito ay may mga laruan, mga damit ng bata at isang lumang litrato. Sa litrato ho ay isang batang babae. Nakasuot ng puting bisdida at nakangiti ito sa camera. Pero ang ngiti niya, Boss Pao, ay may kakaibang dalang kilabot. Parang hindi siya masaya. Para bang may alam siyang hindi ko alam. Sa likod ng litrato ay may sulat na halos nabura na. Ang sulat hong iyon ay sa ika-25 ng Disyembre, ako ay babalik. Wala akong maisip na paliwanag. Pero naisip kong baka laruan lang ito ng tiyahin kong namatay na. Agad-agad ko pong isinara ang baul. Bumalik ako sa kwarto at pinilit kong magtrabaho muli.
Pero Boss Pao, ilang sandali lang, biglang nagsara ang pinto sa banyo. Pero walang hangin. Wala ring bukas na pinto o bintana sa loob ng bahay. Tumindig ang balahibo ko, Boss Pao. Sunod-sunod ang narinig ko na mga yabag sa baba. Tila may naglalakad na mga basang paa at parang may batang tumatakbo. Boss Pao, hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buo kong katawan. Pero pilit na kinuha ko yung rosaryo na nakasabit sa dulo ng kama. At nagsimula na akong magdasal sa isip. Pero Boss Pao, biglang bumukas ang ilaw sa hallway sa labas ng kwarto ko. Hindi ko naman yun binubuksan. At isa-isa ring nagbukas ang ilaw pababa sa hagdan. Parang sinidyang buksan bawat isa habang bumababa ang kung ano man yun. Sa ibaba ng hagdan ay may malaking salamin. Doon ko siya unang nakita, Boss Pao. Isang batang babae, basa ang buhok, puting-puti ang bestida, at wala siyang mata, puro itim lang. Boss Pao, hindi siya kumikilos, pero ang anino niya ay gumagalaw, taliwas sa katawan niya. Boss Pao, bigla siyang tumingala. Kahit wala siyang mata, alam kong nakatingin siya sa akin. Napatakbo ako pabalik sa kama. Nagtalukbong ng kumot at sinimulan ulit ang dasal. Pilit kong inaalala ang mga mukha na mahal ko sa buhay para mapawi ang takot ko. Pero habang nakatalukbong ako, narinig ko na bumubukas ang pinto. Boss Pao, mas lalo akong natakot nang narinig ko ang yabag ng paa na papalapit sa kama. Huminto ang yabag sa mismong paanan ko. Sobrang bigat ng hangin, parang may malamig na simoy na pumasok sa ilalim ng kumot. Tapos narinig ko ang boses, mahinang mahina, pero malinaw. Sabi ko, babalik ako. Boss Pao, hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pagdilat ko ng mata, umaga na. Parang normal ang lahat. Walang bukas na ilaw, nakasara ang pinto, pero may isang basang bakas na paa sa kahoy na sahig, papalapit sa kama ko. Boss Pao, sinunog ko yung mga litrato at ipinagdasal ko ang batang yun. Pinabless ko na din ang buong bahay. Ngunit gabi-gabi, sa tuwing sasapit ang alas 9, naririnig ko pa rin ang mga yapak. Minsan ay may tunog ng tawa. Minsan ay may sumasabay sa akin kapag nagsasalita ako mag-isa. At hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing Disyembre, may isa kong ilaw sa atik na kusa na lang nabubuksan. Kahit walang nakakakuryente roon.